10-10, ang gate natin ay TBA. Be-announce. Ano gayon? Ha? Ano yun? Mag-iintay kung kailan ang announcement. Ano gayon? Hi everyone! Josa Poco here! I think second time na namin magta-travel ng aking family. Gawa ng most of the time ang kasama ko sa pagta-travel ay sila Tito OG and company. Papunta ho kami sa Iloilo sa bayang Sinilangan ng aking ina. Yes! Opo, you heard it right! Ang aking ina isang Ilongga, kaya kapag Ilongga, guwapa! Kahit domestic ho ang travel ko, dinadala ko talaga ang passport ko. 10-10, ang gate natin ay TBA. Be-announce. Ano gayon? Ha? Ano yun? Mag-iintay kung kailan ang announcement. Ano gayon? Yung pala ibig sabihin ng gate TBA. Di ba ga? Syunga-syunga ang bakla. Kaya ho talaga, takot ako mag-travel dahil kahit nakapunta na ho ako ng US, ng Australia, hindi ko pa rin ho alam ang pasikot-sikot din sa airport. Haggard ho ang Diyos sa gawa ng 1:30 na madaling araw gumising. Kaya wag kayong umasang isang magandang Diyosa, makikita ninyo. Malimit din naman ako sumakay sa aeroplano pero laging natatakot pa din ako. Kasama nga pala ng aking kapatid, ang anak niyang bunso, na kaligalig kaya ayoko na magsama ng bata. Dumating na nga po ang aming sundo at magtutur sa amin si Ate Catherine. Ate Cathy, maraming salamat. Siyempre, sa unang pagkikita, picturean agad. At nung papunta na nga kami sa una namin destinasyon, nakita ko agad kung gaano kaganda ang Iloilo. Sabi ko, parang nasa ibang bansa ako. In fairness, ang ganda ng view. Meron something na parang nasa ibang bansa ka talaga. Tingnan ninyo, iba yung liwanag, iba yung vibes. Basta there's something na parang hindi ko ma-explain. Ano ra? Hay, nako Diyos, ako sa iyo matulog ka na dahil kahit anong ganda na sabihin mo, hindi ka naman kukunin ng Iloilo bilang endorser ng kanilang turismo. Abay, biro ko nga sa aking mga pinsan din na kahit hindi na sila pumunta ng Maynila dahil parang mas maganda pa rin sa Maynila, ha? At dahil hindi pa nga kami nag-aagahan ay ipinakain muna. Wow, ipinakain! Ipinatikim muna sa amin na atikat ang mga masasarap na pagkain din sa Iloilo at sadya namang napakasarap naman. Dumiretso muna kami sa aming hotel para mag-check-in. At syempre ang ina gusto magpicture na magpicture at i-post ko na daw agad para makita ng kanyang mga kamadyungan. At nagsimula na nga kaming maglibot-libot kaya ang tinanong ko sa aking ina, ano ang masasabi nyo? At talagang wala na siyang masabi dahil sa laki ng pagbabago. Kaya nga sabi ko sa ina, yan tulad niya may mga pagbabago. Kaya huwag nyo nang pagalitan ng inyong mga apo dahil malaki na talaga ang pagbabago noong panahon ninyo at panahon ngayon. Ano raw? Hindi, ibig sabihin, minsan kasi parang conservative si mother. Ayaw niya nang may ikli ang short. Gusto niya natutulog ng maaga. Pinapagalitan niya ang mga pamangkin ko kapag madaling araw na natutulog kakapanood ng mga Korean teleserye. Tapos, hindi siya sanay sa idea na nagkakape sa Starbucks habang nag-aaral. Agad ang tawag ay umuwi na ng mga pamamahay, umuwi na ng basaysay. Ganun! At pinuntahan na nga ng inay ang dati niyang school na para bang gusto niya maghiganti. Ganon. Dahil tinatanong niya ang mga guard kung buhay pa si ganito, buhay pa si ganyan. Para ang school ni mother. Dili nga kayo sa class. Inay, di mo na dili kayo? Dili kayo. Masaya naman ako dahil masaya si mother na nakabalik siya sa dati niyang school. Ang pinagtataka ko lang, bakit kailangan niyang hanapin ang mga teacher niya? Hindi ko alam kung anong ginawa sa kanya. Dito ako mag-graduate 1969. Inay, ganyan pa yan, ah? Ganyan pa? Misin yung kapatid ni Kapilasi. Inay. Ayan.
At pagkatapos ng school ay pinuntahan naman ng inay ang kanyang boarding house at hinahanap ang landlady. Kaya nagtataka ako, ano kaya ang kasalanan ng landlady at hinahanap ng inay? Gulat na gulat talaga ang inay sa malaking pagbabago ng Iloilo dahil sobra namang ganda talaga. Sabi ko nga sa inay kung saan-saan siya napunta dito, wala daw masyado gawa ng hindi naman daw siya nagala noong kadalagahan niya. Maganda at malinis naman daw sadya ang Iloilo. Nagulat na lang siya sa malaking pagbabago dahil city na nga ito na dating 8. Hay naka Diyosa, wag ka nang magpatawa. Please! Kahit ho yung mga lumang sementeryo, sobra ko hong na-appreciate. Ang ganda sobra. Yung Spanish vibe, talagang mararamdaman mo. Ang tahimik dito sobra, kaya ma-appreciate mo. Talagang recommendable na magbakasyon ka at mag-travel sa Iloilo. Nagdiretso kami sa isa naming pinsan dito sa Haniway. Basta ganoon. Ara, Ate Grace! Ate Grace! Ate Grace! Andito kami ngayon sa, sa Badong. Sa Badong. Ano ba? Badong. Sa isa naming pinsan. Sino itong mga anak? Hello! Ang ganda na rin. Tente, kamukha na ni Kylie. Aba, nakakatuwa na ang mga bata ay nagmamano, nagbe-bless na matatanda. Ramdam na ramdam mo talaga na ikaw ay nasa probinsya. Dahil sa lugar namin sa Batangas, ay medyo malapit kami sa daan, papunta ng Tagaytay at Maynila. Kaya medyo maingay dito. Tahimik na tahimik talaga. Hi! Ganda ng mga drawing. Mana sila sa akin. Mahilig mag-draw. Ang ganda ng kotses ng mga yan. Hello! Nakakilala siya sa akin. Ano sabi niya? Basta mga kailangan na Joseph pa ang pangalan. Isa tabi ate. Kailangan na sa At pagkatapos nga ho namin magkwentuhan, ay pumunta naman kami sa isang kainan para alam niyo na makapagtsikahan pa rin. In fairness naman sa aming pinuntahan, napakaganda. Green na green siya. Maganda ang lugar, tahimik, masarap ang pagkain, maganda ang view, masarap ang simoy ng hangin. Mukha nga lang mamahalin ang pagkain din pero tingin ko naman sa ganda ng view, sulit na sulit naman. Kung mahilig ka sa nature, ay nako, ay sadyang mag-enjoy ka. Dahil kahit ako, nag-enjoy talaga ako. Slightly gubat-gubatan siya, pero ang ganda naman, matutuwa ka. Di mo talagang malalasap ang fresh air. At yung kainan dito ay slightly parang ancestral. Wow, ancestral. Parang gano'n. Parang sinauna ang team. Kaya may time ka talagang mag-relax, magmuni-muni, at kumain ng masasarap na pagkain. Dahil gusto ko yung pagkain dito, parang nakita ko parang mga Filipino foods naman. Buhay na buhay pa talaga mga kalikasan dito sa Iloilo. Kaya tingin ko, bumagyo man, ay hindi ito babahain dahil maraming puno. At eto na nga, sinerve na masasarap na foods naluto ng mga taga Iloilo. Pasado kaya sa aking panlasa?
At pagkatapos nga ho namin kumain ay pumunta kami sa sementeryo kung saan doon nakalibing ang aking mga lolo at lola. Siyempre, hindi kami pupunta din dahil minsan na nga lang makapunta hindi pa dadalawin ang punto. In fairness naman sa sementeryo ng mga taga Iloilo ay malinis at maganda. Promise. Buti na lang walang mga tolda-tolda din dahil minsan yun ho ang nagpaparumi. Sorry naman. At pagkatapos nga ho namin sa sementeryo ay dumako naman kami. Pumunta naman kami sa isa naming mga pinsan para dumalaw at makamusta naman. Ang sarap dito. Talagang probinsyang probinsya ang buhay. Areho ay bahay ng aking pinsan. Nakakatuwa dahil kawayan ang sahig nila. Kung saan ganun din ho ang sahig namin noon sa Batangas. Hello! Bali, areho ay bahay ng pinsan ko. Pati yung isa kanina. Kaso, yumaon na ako, sumama na ako sa Panginoon. Ang dalawang kapatid ng inay na lalaki, yan po ang kanilang mga bahay. Sumunod ka kay France. Are? Yan ang mukha ng dalaga. Ay, ano ba itong are? Anak. I love the sahig. At dahil wala na ho akong energy, ako ho ay nagpahatid na din sa aming hotel para magpahinga na dahil hindi ko na kaya. Medyo maaga-aga pa pero sabi ko baka matulog na ako. Kaya yung kapatid ko na lang na isa ang gumala noong gabi. Habang ang inay naman ay nag-upload ng mga picture niya, siguro iniinggit ang mga kamadyungan niya. Pero okay, 1, 2, 3, pa! Kami ay sweet-sweetan ng inay sa mga picture. Pero sa tunay, lagi kami magkababag hanggang din sa Iloilo. Gawa ng nasa hotel kami, gusto lagi magtipid. Wag daw buhayin ang aircon. O patayin din agad, patayin ilaw. Wag daw masyadong maraming buhay na ilaw. Diyos ko naman po, inay. Hari, binayaran na natin ha. Huwag na kayo magtipid. Please lang. Bali ngayon ho, ay papunta naman kami sa Molo Mansion. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang laman po ng mansion na yan ay souvenir shop at mga tindahan ng pasalubong. At sa mga gilid naman po, nakakatuwa. Ang ganda ng kanilang mga kainan sa gilid. Malinis. At pagkatapos, nagpunta naman kami sa isang simbahan. At sobra akong na-amaze, nagandahan sa tema ng kanilang parol dahil tela. Tapos, eto sa malayo, para kagahong nasa ibang bansa. Ang ganda talaga. Kapag sinasabi na gusto mong magbakasyon sa isang probinsya, I think this is the best recommendation na puntahan mo ang Iloilo. Wow, ano raw? Makapag-English lang. Opinion ko lang naman, are, dahil kung dito sa Calabarzon area tulad ng Batangas, Cavite, Laguna, medyo malapit na sa Maynila. At saka marami ng building, medyo may ingay na din. Kaya minsan parang hindi na siya probinsya. I think itong Iloilo, the best talaga ito. Recommendable ho talaga ang Iloilo. Gawa ng ang gaganda ho ng mga simbahan din. Tapos, na-maintain pa nila ang ganda ng mga ancestral house dito. Kaya sobrang ganda. Probinsya. Province feels talaga. Next stop naman namin na pinuntahan ay ang Balay na Bato. Isa daw ito sa mga pinupuntahan ng mga turista din. At talaga namang maganda nga, maski ako ay nag-enjoy sa mga naitago nilang lumang gamit. Diyos ko, huwag niyo ipagbenta yan kay Boss Toyo, ha? Charot! At saka alam niyo, ang takot ko, gawa ng ako ay nakabasag ng lumang base. Diyos ko, buti na lang at luma na pala yun. Akala ko naman bago. Ha? Ano raw? Ay, siya. Tama na ang kuda at ayan, manood na lamang kayo para makita nyo kung anong meron din sa Balay na Bato.
At pagkatapos naman na rin, kami naman ay pumunta sa isang seafood restaurant para ikain ng aming mga pinsan. Kokonti nga lamang ang nakapunta, gawa na malayo pala are sa lugar ng aking ibang mga pinsan, kaya hindi nakarating. So far, na-enjoy ko naman ang pagkain, masarap naman siya. Although hindi ko natikman lahat, gawa na medyo busog pa ako doon sa kinainan namin sa Balay na Bato. Pero in fairness, masarap yung pagkain din. Medyo napansin ko lang na manamis-namis. Pero overall naman, masarap naman siya. At kita nyo naman dahil sobrang daming pumupunta at kumakain. At pauwi naman sa aming hotel ay dumaan muna kami din sa isang plaza na ang harap naman ay simbahan. Sobra ako nag-enjoy na umikot din gawa ng parang hindi ko na-experience na maglakad-lakad at pumasyal-pasyal sa plaza. Siguro dahil walang plaza sa Lemery at kung meron mang plaza sa Batangas, medyo may kalayuan. Siyempre malayo sa amin yung Lemery to Batangas. Kaya kung may plaza man, hindi ko masyadong napupuntahan. At dito, sobra ako nag-enjoy dahil tahimik, hindi masyadong crowded. Maganda. Abay dahil last night na namin din sa Iloilo, kaya kami ay namasyal muna din sa Festive Walk na ayon sa aking pinsan, ito daw ay dating airport na pinaganda. Sana all may pera para pampaganda. In fairness naman, ang ganda dito. Para baga itong BGC or Makati din sa Iloilo. Lakas makasosyal. Alam nyo kung bakit maganda? Gawa ng ang linis niya, mukhang mabango. Pero hindi nga kasi nga parang kagagawa lang. Ayan, breakfast na naman at talagang kami ay nagpakabusog na dahil kami paalis na maya-maya. Hanggat maaari ay sana ay masunod ang aming itinerary para mapuntahan pa yung mga hindi namin napupuntahan. Talagang grabe naman. Sadya naman ako pinapahanga ng Iloilo dahil sa sobrang ganda at linis. Grabe, tapos sinabayan pa na trending sila dahil napakaganda ng kanilang flood control. Ayon sa aking narinig, kaya pala malinis itong Iloilo dahil yung nagpapalakit sa kanila, I don't know if it's the governor, required na maglinis sila monthly. Yes! Opo, you heard it right. Ang naglilinis po ay mga LGU. Sa amin, mga 4-piece tupad. Charot! In fairness ha, marami silang park dito na pwedeng pasyalan, pwedeng galaan ng mga kabataan, ng mga lolo at lola. Ayan, actually po, kung hindi ko pa naikukwento, pa second time ko na po dito sa Iloilo. Ang first punta ko po dito noon ay noong campaign ni Madam Leni Robredo. Nung malaman ko po na sa Iloilo po, agad po akong sumama. Gawa nga po ng it's a dream come true po sa akin na makapunta sa lugar ng aking nanay. Dito nga po sa Iloilo. Hindi ho ako masyadong nakapasyal noon. Gawa nga po ng ilang araw lang kami noon. Ngayon naman ho ay pupuntahan ko ang isa kong mga pinsan din. Nakalimutan ko ang lugar pero basta ay malapit din lang sa airport para diretso flight na kami maya-maya. 12 atang magkakapatid ang mga inay. At sa aking pagkakaalam, 4 na lang silang nabubuhay. Salamat naman sa Diyos. Sobrang nag-enjoy din naman ako at nakaramdam ng kapahingahan. Gawa ng probinsya feels talaga dito. Yung hangin, sariwa-sariwa. Tapos pinaghanda pa kami ng pagkain ng aking mga pinsan. Nakakatuwa. To be honest, kahit na ngayon lang kami nakita, nakaramdam din ako ng lungkot na kami ipaalis na. Nakakamiss din ang aking mga pinsan. Talagang kulang na kulang sa banding. That's all. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Sana kahit hindi kayo taga-Iloilo o aking mga pinsan, nakarelate kayo sa aking vlog na ito. Sa aking Value Family, bye-bye! See you soon! Till next time!